Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hello mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo, fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng Mama Sam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Monday. So, happy Monday sa atin lahat ng bonggang-bongga. So, syempre, masaya tayo dahil syempre sa back-to-back, di ba, natagumpay na nakuha natin sa Miss Grand International. At syempre, alam ko yung lahat dyan ay hindi pa maka-get over, katulad ko, hindi pa siya nagsisingin talaga lahat. Pero masaya ako sa mga nangyayaring eksena. So, yon. So, syempre, una sa lahat, gusto ko rin magpasalamat sa walang sawang tumatangkilik dito sa Mama Sam Vlog. Araw-araw, lagi-lagi. At hindi lang yan, sa lahat ng solid na Mama Sam dyan na talagang sumusuporta dito. At saka sa mga bago nating subscribers, hello sa inyo lahat. Kaya naman, ngayong araw na to, marami akong hatid na chika na talaga naman magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, wag na nating patagalin ang ating mga chika. So para sa una natin chika, eto nga ang intriga dahil ang Miss Indonesia ay nagtatampo daw ang mga tagahanga dahil sa hindi pagkakapasok ng kanilang pambato sa top 10 ng Miss Grand International. Oho. So, ano daw ang reaction natin dyan? Ito. So, syempre, naiintindihan ko ang mga tagahanga kapag hindi naman napapasok talaga yung kandidata nila doon sa sa semifinals or sa next round, medyo nagtatampo. Syempre, lalo na kung ina-expect nila, gusto nila top 10. So, way back kay Nikki Demora, ganun din naman tayo. Yung hindi tayo napapasok sa semifinals, talagang, ay nako, inaway natin ng bonggang-bongga si Papa Nawat, di ba? So, ang mga Indo, ganun din yung nararamdaman nila. Sa tulad din na nararamdaman natin. Pero, isa lang din ang dapat nilang maalala. Dapat alam din nila talaga yung performance ng candidates nila kung ito ba ay pasok sa banga. Kasi hindi lang naman to sa gandahan ng mukha or sa galingan ng business. Dapat nandito ka din kung paano mo din talaga ipipresent yung sarili mo. And I think si Miss Indonesia, hindi ganun kabongga ang kanyang presentation. Maganda ang pambato ng Indonesia, pero yung the way kung paano niya ipresent yung sarili niya, especially sa swimsuit round, ay Diyos ko, naloka ako. Sabi ko nga, doon na nga lang sa prelim, naloka na ako doon sa swimsuit eh. So, mas naloka din ako doon sa evening gown. Sabi ko nga, para siyang binalot na suman, di ba? Pero sa kabilang banda, ang akin ligwak talaga to. Pero kay Mr. Nawat, pasok sa banga. Desan ka pa. So, ibig sabihin, nakitaan nila ng potential, pero hindi lang talaga enough para doon sa top 10 or makarating pa ng top 5 ang kanilang pambato. So, better luck next time. So, siguro next time kumuha ng kasing ganda niya, pero mas matangkad, tapos mas kurbada yung katawan. Ganon. And then, eto naman si Vina, magaling naman si Vina eh. So, siguro paghandaan pa niya yung sarili. Ihanda pa niya yung sarili niya sa iba pang pageant. Tapos, ayun. So, lumaban uli siya. Kasi yung beauty naman talaga niya, pasok sa banga. So, yan. Kaya, good luck for the next time. At ito naman sa sumunod natin, chika. Sabing gano'n, Miss Grand International 2025 tumabo ng 9.4 million views less than 24 hours. I think nasa 10 million views na siya or more than 10 million views in 24 hours. Ang masasabi ko dyan, bongga. Bongga ng Miss Grand kasi syempre, di ba, lahat ng Pinoy ay nakatutok yata dyan sa Miss Grand. And then, syempre yung mga taga-ibang bansa. So, ito yung masaya kasi alam natin ang Miss Grand ay talagang grand na grand. Grand talaga siya. Ang bongga ng production, ang bongga ng everything na nakita natin. So, parang feeling ko deserve naman talaga ng Miss Grand ang
ganyang views. Oo, kasi bongga yung pinakita nila. At in fairness sa Miss Grand, this year yung parang konti lang yung eksena at ganap na parang mga intriga, di ba? Wala masyado yung katulad ng mga nangyayari nung nakaraang taon na may mga pasinsin pa na parang maloloka ka. Maliban lang doon sa, syempre yung mga ina-expect natin na candidates na papasok na hindi na nakarating. And then, ito, para sa sumunod natin, chika, sabing ganon. Para sa sumunod natin, chika, Mama Sam, ano naman na masasabi mo sa pasabog ng evening gown ni Emma Tiglao at ang kulay ng kanyang evening gown na inilaban dito sa Miss Grand para manalo? Ang masasabi ko, bongga. Ang bongga ng details. Nakita ko siya ng malapitan. Sobrang ang ganda, para siyang mga tanso na tanso nga, di ba, na wire na maliliit. Ang ganda-ganda ng pagka-orange. So, hindi lahat ng tao ay nababagayan ng kulay orange. So, maganda siya sa skin ni Emma kasi maputi si Emma. Lalo siyang kikintag, o lalo siyang puputi. Pero, ang ganda ng detalye. So, yon. So, winner. So, yun nirereklamo nila noong prelim. O, ayan na. So, ayun lang naman din ang hinihintay ko, yung mga may drama at pasabog na ganyan. At in fairness naman, binigay yun ni Emma sa atin. And then, doon naman sa prelim gown niya, guys, to be honest, ako, try to, appreciate. And then, para sa akin kasi, yung gown na yon, isa yun sa part ng journey ni Emma to complete yung reign niya, di ba? Kasi isipin na lang ninyo, kung ang sinuot ni Emma yung orange agad, ano pa yung isusuot niyang gown para sa finals. So, tama lang yung combination. Tama lang yung combination ng red and orange. Di ba? So, ang akin, together, bongga, pasabog, winner. Di ba? So, yun lang yon. So, sana naiintindihan natin yon. At masaya ako na nagamit yon ni Emma nung prelim. Kasi, kung tutuusin, tulad nga ng sinabi ko, yung paliwanag ko sa inyo, yung gown na yan, pwede talagang magamit ni Emma and then magpapasabog lang sa final. So, yun. Kasi, yung gown na dala naman ni Emma, wala namang problema. Hindi naman pumalpak doon sa Emma at hindi naka-apekto sa score ni Emma. She's still on the top. Kaya lang, syempre, pagdating sa finals, dapat talaga pasabog. At maganda yun nangyari. So, i-ano natin yun together. Diba? So, yan. Para bongga. So, part yun kasi ng journey ni Emma para makuha ang grand title niya dito. And then, dapat masaya tayo, both prelim and finals. Ayan, ganon. At para sa sumunod na chika, Michelle D, kaya ba natin ang triple back-to-back kung si Michelle D ang ilalaban? To be honest, stop. Stop na muna. So, pwede siguro si Michelle D in the future. So, kasi kung ilalaban mo siya next year, parang masasayang kasi hindi naman siguro ibibigay ni Mr. Nawat yung ganong eksena na parang, sige, ilaban natin, mananalo ulit tayo dyan. Kumbaga parang stop na muna. So siguro mas magandang magbigay muna tayo ng ibang candidates na alam mo yun na parang okay lang kung hindi kakabog, okay naman kung makakarating pa rin sa top 5 or sa top 10. Yung mga tipong ganon. Basta, wag mo nang mag-expect ng triple back-to-back. Kasapangan na yan, guys. So, yan. Diba? Para sa akin, Diyos ko lang, mag-appoint na lang si Mr. Nawat at ibigay na lang ang corona sa Pilipinas. So, ako, para sa akin, ay hindi na maganda kung maghahangad pa tayo ng more. So, blessing these guys na, diba, na binigyan tayo ng back-to-back dito sa history ng Miss Grand. So, kung maghahangad ka pa ng isa pang parang corona para sa Pilipinas, parang guys, abuso ang tawag dyan. So, wag natin abusahin yung blessings ni God sa atin. Kumbaga, tama lang yung parang magpasalamat tayo at hinay-hinay na muna. Kumbaga, parang pwede naman sa iba naman, di ba? Kasi may mga nangangarap din, hindi lang tayo. Hindi pa ba kayo masaya na nakadalawang corona kagad tayo in itong decades na to para sa Miss Grand? Dapat masaya. So, hindi natin nagawa yan sa Miss Universe, pero nagawa natin sa Miss Grand. So, ibig sabihin, dapat
maging masaya tayo dahil dito pinakita na talagang powerhouse tayo. Alam nyo kung bakit? Kasi kung tutuusin, pwede naman nilang hindi ibigay yan, pero binigay nila ng bonggang-bongga na walang pag-aalinlangan. Pero yung maghahangad pa tayo ng isa, parang over na yan. So, yan. And then, para sa sumunod na chika, ano masasabi mo sa unang araw ni Emma Tiglao bilang reyna ng Miss Grand? Ay nako, syempre, masaya para sa kanya kasi busy agad at may ganap agad sila. Syempre, umaten sila sa Fashion Week dito sa sa Bangkok, kung saan magkasama si Miss Grand at saka yung runners-up na si Gatchabel, yung first runner-up yung kasama. And then, ayun, so nakikita natin na bongga ang kanyang eksena, bongga ang ganap, bongga kagad yung pasabog sa unang ganap nila. And then, ngayong araw na to, alam ko busy din sila kasi marami pa silang mga media tour na gagawin. So, maraming eksena, maraming mga paandar na gagawin. So, alam ko, pupunta pa sila ng Korea. Yung top 10, mag-i-stay pa yan dito ng more than a month. Parang ganon. Tapos, ayun. So, marami pang mga eksenang magaganap. Diba? Kaya, ayun yung antabayanan natin sa mga eksena ni Emma Tiglao. And then, ayun, may mga nagtatanong din sa akin kung mag-i-stay ba si Emma dito sa Thailand. Oo, parang feeling ko yes, kasi she's Miss Grand. Oho, kaya I hope. Ewan ko, hindi ko alam kung ano yung negotiate nila ngayon kasi 'di ba kung ganun ba katulad din ba ni CJ Opiasa na uuwi ng Pilipinas tapos babalik dito. Hindi ko alam kasi alam ko may trabaho si Emma sa Pilipinas. And then hindi ko alam kung iko-continuous pa 'yon or hindi ko alam kung mag-i-stay na muna dito si Emma habang reigning siya ng Miss Grand. So, ayun yung mga hintayin natin. At alamin natin in the future kung ano pa ang magiging eksena at ganap ng ating reyna sa Miss Grand. At ito ang sumunod na chika. O, diba? Atisa Manalo. Mapantayan kaya ang eksena ni Emma Tiglao. So yan na, alam ko lahat kayo ay excited for Atisa Manalo kasi Miss Universe na, ilang kembot na lang at nararampa na yung mga candidates ng Miss Universe. Syempre nandoon tayo na inaabangan natin yung mga pasabog na gagawin ni Atisa. And I hope na talagang mapantayan niya talaga yung eksena na nagawa ni Emma Tiglao. So sana konting energy, ayon, at konting tapang, di ba? At higit sa lahat, yung styling. Pero kasi sabi ko nga yung mga taga-binibini naman ay talaga namang wagas eh. So yun talaga yung kailangan natin yung styling talaga ni Atisa everyday na gagamitin. Sana na-inspired siya kay Emma Tiglao. Pero feeling ko mas na-pressured siya ng bonggang-bongga. Charot. So yeah, so let's see, di ba? Let's see. Kasi kailangan talaga kay Atisa ay paghandaan niya ang bawat aspeto. Not only about dahil sa yung okay na, ganda na siya, yung styling talaga niya. Sobrang kailangan, itodo niya to ng bonggang-bongga. Kasi para sa akin, dapat nilalaban to at dapat binobonggahan pa niya. So, yan. So, ako, para sa akin, I think she's ready. Alam ko ready siya sa mga magiging eksena niya dito sa Thailand. And ayun, so kung meron tayong Emma Tiglao, may dapat tayong abangan na Maria Atisa Manalo for the Philippines. So yun, so syempre excited ako for Atisa. At naniniwala ako na makakasabay ang Atisa Manalo sa magiging eksena nila dito sa Miss Grand, sa Miss Universe. So yun, makakasabay si Atisa Manalo sa mga kandidata dito sa Miss Universe. And feeling ko magandang magandang bakbakan na kailangan nating tutukan, abangan, panoorin at subaybayan. Kasi malakas yung pambato natin sa Miss Universe eh. So parang feeling ko kaya ni Atisa na mag-penetrate hanggang top 5. And kinakabahan lang ako konti kasi syempre pagkakaroon kasi ng comparison kay Emma. And then kailangan si Atisa pantayan yon.
kung ganda, alam naman natin na maganda talaga si Atisa. Nakita ko in person. And then, tingnan natin kung ano ang magiging pasabog ni Atisa. At, syempre, ayun nga, kailangan niyo mag-prepare talaga sa mga gagawin niyang eksena sa Miss Universe. Yung talagang, yung mga gagamitin niya, yung styling niya. Ay nako, Atisa. Atisa, humanda ka dahil tututukan ka talaga ng sambayan ng Pilipino at wag mo kaming i-disappoint. Charot! So, yan. So, laban Atisa, syempre magtiwala tayo sa proseso ni Atisa, magtiwala sa ipapakita niya, at higit sa lahat, syempre, ipagdasal natin si Atisa manalo, panalo. So, yan. So, kayo guys, masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga tinatalakay natin. So, yon. So, syempre, maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys. Thank you.